marriage o ang kasal ay itinatag ng Diyos. Gawa ito ng Diyos at hindi ito gawa ng tao. Ito actually ay nagsisimbolo sa relasyon or sa mutual relationship sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang pagiging tapat sa Diyos ay nagre-reflect ng pagiging tapat sa asawa. Ngayon, ang pagdi-deny ng pagiging banal ng kasal ay parang pagdi-deny na rin natin sa gumawa nito. Ang sabi ni Mark Twain, "Love seems the swiftest, but it is the slowest of all growths." Ang pag-ibig ay napakadaling tumubo, pero ito din ang pinakamabagal sa lahat ng paglaki. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. Hindi mo daw malalaman talaga ang kahulugan ng pag-ibig hanggat hindi mo nararanasan na tumagal sa marriage at least at least 1/4 of 100 years. Ang sabi pa ni Barbara De Angeli, isang relationship consultant, lecturer, and author, marriage is not a noun. It is a verb. So, it is an action word. No? Hindi ito tungkol sa kung ano ang makukuha mo, kundi kung ano ang kaya mong ibigay at kung ano ang kaya mong gawin para sa partner mo. It is the way of how we love our partners every day. Merong kasabihan ng mga Pranses na love is the sunrise of marriage and marriage is the sunset of love. So, anong ibig sabihin nito? Sino bang ikinasal ang hindi nagmamahalan sa umpisa, di ba? Kalimitan naman sa kinakasal is talagang nagmamahalan sa umpisa. Pero dahil nga sa tagal ng panahon, sa di kalaunan, ay lumilipas o lumulubog yung pag-ibig. Nadidrain yung pag-ibig. Diba? Parang sa pagising mo sa umaga, pag sunrise, full of energy ka. Pero dahil sa dumaang maghapon, yung energy mo bumaba na, hanggang sa maging haggard ka na pagdating ng sunset. So, ganun kalimitan na nangyayari sa mga mag-asawa. Napakapangkaraniwan na ang nagluloko ay ang lalaki kesa sa mga babae, diba? Sa marriage. Pero ang sabi ni Dr. Nancy, isang clinical psychologist, is ang mga babae ay masyadong malihim, diba? Kaya nga sabi sa Titanic is, a woman's heart is a deep ocean of secrets. Ayon sa statistics sa womansavers.com, isa itong web na nagpo-proclaim that they are the world largest database na nagre-rate sa good and bad men. Ang mga babae daw ay tinanong kung nag-cheat ba sila ever. Of the more than 9,400 women na nag-reply, 49% ang nagsabi na yes, nagkaroon sila ng affair outside the marriage or nag-cheat sila. And another 26% nagsabi na wala naman silang problema na magloko sa kanilang partner as long na kaya nilang makaalis doon at hindi sila mahahalata. It is a common myth or alamat na ang mga lalaki ay nang-cheat, whereas women are completely faithful. However, the unfortunate truth is, base sa isang website, 60% ng mga kababaihan doon ay umamin na nagkaroon sila ng adulterous affair o sila ay kumaliwa sa kanilang mga mister. Why men cheat? Bakit nagluloko ang mga lalaki? The most common reason kung bakit ang mga lalaki ay nagluloko or nag-cheat is hindi sila satisfied sa sexual activity in the relationship, or perhaps they are not having sex often enough, or they are craving for more excitement in the bedroom, di ba? Maraming mga lalaki ang natatakot na mag-suggest ng new ideas sa kanilang partner. So, they look outside the relationship. But even the satisfied men can cheat, no? Kahit mga satisfied man, pwede silang mag-cheat kapag hindi available yung kanilang regular partner. For example, nasa trip, or kaya hindi nila madalas kasama. Kasi nga naman, some men feel that it is a natural prerogative to spread their genes. Kasi di ba ang male species is parang they are driven to spread their genes around.
Isa din sa reasons that's why nagluloko ang mga lalaki is, for example, kapag nagkaroon na ng anak, syempre pag naipanganak na yung baby, parang feeling ng mga lalaki is they are abandoned by their wives na. Kasi nga, ang nagiging center na ng attention is yung baby. And ito pa, many men feel vulnerable kapag nasa midlife crisis sila. Kaya nga, may kasabihan na life begins at 40, di ba? Ano pa, kapag merong setback sa kanilang career or during the financial crisis or difficulties, yan, vulnerable yan sila. At ano pa, kapag they feel na they are not supported by their wives kasi nga ma-ego, parang feeling nila wala na silang ginawang tama. So, ayun, tapos may isang mang-aakit sa kanila na pupurihin, natataas yung kanilang ego. So, ayun. Tsaka isa pa rin, minsan naman kasi yung mga misis, hindi na sila masyadong nag-aayo. Siyempre, ang mga lalaki kasi pisikalan din kasi talaga sila, di ba? So, kapag medyo hindi ka na maayos, siyempre, naghahanap din sila ng medyo, alam mo na. Now, bakit naman nagluloko ang mga babae? Why women cheat? Women who feel ignored and taken for granted often look for satisfaction outside the relationship. The most common reason that's why nagluloko ang mga babae is kapag hindi nami-meet yung emotional needs nila. No, emotional. Kasi tayo mga girls is tayo ay mga emotional, di ba? Kasi naman, yung mga lalaki, sa umpisa ng relationship ay mas romantic sila, mas passionate, mas expressive sa feelings, mas na-appreciate ka, kunting bagay na nagawin mo, na-appreciate nila, yung itsura mo, na-appreciate, and also, they are more attentive sa'yo kung anong kailangan mo, very considerate. Pero kapag tumagal na, in the long run, lalo na pag nagkaanak na, nagbabago. Yan yung realidad ng buhay may asawa, di ba? Kaya, syempre, yung mga babae is talagang medyo nai-insecure. Lalo na nagiging vulnerable ang mga girls the more, sa kanilang appearances lalo na kapag nagkakaedad na. Mas nagiging insecure sa mga nakababata. Kaya natutokso ang mga babae to look outside the marriage. To look na dun sa mga lalaking binavalidate pa rin sila. Yung mga lalaki na kinukonfirm pa rin na sila ay kaakit-akit. Kaya lang, magsilbing aral nga na hindi nga nag-i-steal ang lahat ng mga bagay. Kung yung asawa mo nga nagbago, what more pa kaya yung magiging bago mong karelasyon? So, sa umpisa lang din ganon, pero in the long run, paulit-ulit lang din ang mangyayari, di ba? Magsasawa din yan sa'yo, di ba? We are now living in a permissive society. Sa isang syudad na tinotolerate na kung ano makapagpapasaya sa'yo, gawin mo ang lahat, i-validate na, basta masaya ka, so suportahan kita. But, the moral sense suggests that even we are now living in a permissive world, na kung saan lahat pinapahintulutan ng gawin, lahat na makapagpapasaya sa'yo, is nandyan pa rin yung moral sense. Hindi pa rin maitatanggi na may moral sense pa rin na nagsasuggest sa atin ng right and wrong. Hindi iyon maitatanggi. May guilt effect pa rin yan kahit gaano pa yan kauso. Paano ba naman kasi sa mga palabas sa TV, pinapauso lahat na lang ng kabitan. Kaya ganyan nangyayari. Pero hindi ibig sabihin na uso, lahat yun pwedeng i-validate. Sinasabi ko sa inyo, merong guilt effect yan. Meron yang hindi ka pa rin magiging masaya. But, failing to maintain the faithfulness in the relationship is not the end of the world. So, naiintindihan ng Diyos na tayo ay tao, na tayo ay napupuno minsan. Alam niya yan. At minsan, nakakaisip tayo ng mga kalokohan, nagkakamali tayo. But, hindi ibig sabihin na nagkamali tayo, ay doon na lang tayo mai-stuck. So, God has 1,000 ways to restore our faithfulness to Him and our faithfulness to our husband or wife. May mga imposibleng relasyon na kayang ibalik ng Panginoon, gaano pa man yan kakomplikado, kung magtitiwala ka lang at ibibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Nung ang mga eskriba at pariseyo ay nahuli ang isang babaeng nasa akto ng adultery, dinala nila yung babaeng yun kay Jesus to be judged. But Jesus said to the woman na nahuli sa adultery, "Nasaan na sila? Nasaan na yung mga humusga sa'yo?
Ang sabi ng babae, "No one, sir. Wala na po sila." At sumagot si Jesus, "Hindi rin kita hinuhusgahan. Humayo ka at huwag na muling magkasala." Ang mensahe ito ni Jesus ay simple at malinaw. Maaari kayong i-reject ng society na ito. Yung mga adulterers can be rejected by this imperfect society. But God loves them. God loves you. And He treats you fairly. The God's message for you is a new hope, a new beginning, and a new life. Gustong ipaalala sa inyo ng Diyos na si Jesus ang bridge between heaven and hell. Kahit nasaan ka pa mang kalagayan ngayon, nabubuhay ka man sa kasalanan ngayon, hindi dito umistop yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at gusto niyang bigyan ka ng panibagong buhay at panibagong pag-asa. Jesus is inviting all the wives and husbands to learn from the school of Christ. And He is much willing to listen and to heal your broken hearts and even restore your relationship with each other. Marriage is a divine triangle. Si God, lalaki, at babae. Sabi sa Bible, sa karunungan itinatayo ang isang bahay, pero sa pangunawa ito ay naiitatag. Ang adultery and love can't go together. Ang adultery or ang cheating is a deception. But don't worry, ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong palaging gamot sa lahat ng mga nagagawa nating flaws sa buhay natin. Before a man can walk in love, he must first look and connected to the source of love, which is God. Tandaan ninyo, kapag may healthy kayong relasyon sa Diyos, magkakaroon din kayo ng healthy relasyon sa inyong kapwa. Kaya unahin muna nating ayusin yung relasyon natin sa Diyos. Pagkatapos nun, everything will fall into place. May God bless us all.